ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay tungkol po sa naging karanasan ng lolo ko. Bali tatay po siya ng mama ko. Kilala po siya sa kanilang lugar, doon sa kanilang probinsya bilang isang mahusay na manggagamot. Naisipan ko pong ibahagi ang kanyang kwento ng pakikipagsapalaran dahil sa marami pong mapupulot na aral. Hanga po kasi ako sa naging paninindigan niya. Nung una po kasi ay hindi naman siya kilala sa lugar nila bilang manggagamot. Simpleng taga-nayon lang po na namumuhay ng tahimik kasama ng kanyang mga magulang at kapatid. Naging tampulan po siya noon ng katatawanan ng mga kanayo niya. Mababa ang tingin sa kanya at kanilang ipinapalagay na siya ay may kakulangan sa pag-iisip. Pero dahil sa kanyang matibay na paniniwala at paninindigan, ay hindi niya hinayaang masira iyon ng mga masasakit na salita ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Hindi siya pumayag na sirain ang kanyang pananalig ng mga paninira ng tao. Kahit pa naging katawa-tawa na siya sa kanilang paningin, nanghawak siya sa kung ano ang kanyang pinaniniwalaan. Kung ang mga tao ay naniniwala na kailangan muna nilang makita bago sila maniwala, si Lolo Florencio naman ay kabaliktaran. Para sa kanya, kailangan mong maniwala muna para iyong makita. Ito ang susi para makarating ka sa mga bagay na hindi nakikita ng mga karaniwang tao. Ito ang daan para makarating ang tao sa pagkaunawa ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Nagsimula ang lahat ng ito nang minsang mawala si Lolo sa kagubatan. 10 taong gulang pa lamang siya noon. Ilang araw din siyang hinanap ng kanyang mga mahal sa buhay, kasama na ng ilan nilang mga kamag-anak at kaibigan. Pero bigo sila na makita si Lolo. Ngunit isang araw ay nagulat sila nang bigla itong bumalik. Natunto nito at nakauwing mag-isa sa kanilang bahay. Isang bagay na ipinagtaka ng marami doon sa kanilang nayon. Kahit nga ang kanyang mga magulang at kapatid ay hindi makapaniwala. Pero bagaman nakauwi na sa kanila, hindi naman nila ito makausap ng maayos. Dahil ang mga sinasabi nito ay hindi kapanipaniwala para sa kanila. Pagkat hindi nito mapigilan ang sarili na magkwento ng kung ano-ano. Pero syempre, ang mga ikinukwento niya ay yung mga bagay at pangyayari na kanyang nasaksihan doon sa kagubatan noong mga araw na siya ay nawala. Ngunit dahil sa hindi nga pangkaraniwan at hindi naman palaging nararanasan ng mga taga sa kanila yung kanyang mga ikinukwento, kung kaya inakala nilang si Lolo Florencio ay nababaliw na maaari umanong nabaliw ito dahil sa ilang araw na hindi nakakain. Ito ang ilan sa mga sinasabi nila patungkol kay Lolo. At pambihirang mga nilalang kasi ang kanyang mga binibigkas, kung kaya walang naniwala sa kanya. Tulad sa mga sandaling ito, marami sa inyo na nakakarinig ng kwentong ito ay maaaring hindi rin maniniwala. Dahil nagkukwento siya ng mga kaharian. Nagsasabi siya ng palasyo na kumikinang at mayaman sa mga ginto at mamahaling mga hiyas. Binabanggit din niya noon ang tungkol sa mga nilalang na may magagandang muka at kutis, na may gininto ang mga buhok. Mga nilalang na nagtataglay ng mga kakaibang kakayahan at kapangyarihan. May kinukwento din siya tungkol sa isang malaking puno na ang bunga ay nakapagpapagaling ng kahit anong uri ng sakit. Ito ang ilan sa mga bagay na kanilang narinig mula kay Lolo Florencio. Ito rin mismo ang dahilan kung bakit nila ito pinagtatawanan
at kinukutya noon. Naging isang malaking katatawanan para sa kanila ang batang si Lolo Florencio. At hanggang sa magbinata na nga ito ay dala-dala pa rin niya yung maganda niyang alaala tungkol sa mga pambihirang nilalang at mga bagay na kanyang nakita nung siya ay nawala sa kagubatan. Dahil dito, kung kaya hindi rin nawala at patuloy pa rin nakakabit sa kanya ang salitang baliw kahit noong nagbinata na siya. Pero sa kabila nito, may ilang mga taong gahaman ang nagbakasakali. Naisip kasi nilang wala namang mawawala sa kanila kung sakaling kanila itong subukan. Kaya tinanong nila si Florencio kung saan matatagpuan yung mga kayamanan na kanyang sinasabi. Pinasakay nila ito at tinuto. Nagkunwari sila na kanila itong pinaniniwalaan. Kaya dahil sa walang mapagsidlang tuwa, dahil sa wakas ay mayroon palang mga taong naniniwala sa kanya, ay sinamahan sila ni Lolo Florencio sa kagubatan. Panay naman ang pagtitinginan sa isa't isa ng mga kalalakihan. Nagsesenyasan sila at tuwang-tuwa dahil sa pambihirang kayamanan na maaari nilang makuha kung sakaling totoo ngang lahat ang mga sinasabi ni Florencio. Nang dumating sila dun sa pusod ng kagubatan, ay humito si Lolo at sinabing doon sa lugar na iyon niya nakita ang lahat ng kanyang mga sinasabi. Doon siya bukas palad at masayang sinalubong ng kanyang mga kaibigan. Pero halos mag-iisang oras na silang naroon ay wala pa ring naging pagbabago. Pero matyaga pa rin sila naghintay at nagsuri sa buong kapaligiran doon. Pero wala pa ring nangyari. Kahit si Florencio ay nagtaka kung bakit hindi pa rin nagpakita ang kanyang mga itinuturing na kaibigan. At hindi rin nagbago yung kanyang kapaligiran. Hindi niya man lang makita kahit isa doon sa kanyang mga nasaksihan noon, kung kaya napaisip siya. Kaya makaraan ng ilan pang sandali na paghihintay, sa wakas ay sumuko na at naubos ang pasensya ng kanyang mga kasama at iniwanan siya ng mga ito. Galit na galit sila kay Florencio. Nilait-lait siya ng mga ito at pinagbantaan pa. At narinig na naman niya yung salitang baliw na ipinapatungkol sa kanya. Nanahimik lang naman si Florencio at maluwag niyang tinanggap sa kanyang kalooban lahat ng masasakit nilang sinabi sa kanya. Nang siya na lang mag-isa ang naroon, habang nakaupo sa paanan ng isang malaking puno at nakayuko, ay biglang naagaw ang kanyang atensyon nang makarinig siya ng kakaibang tunog. Napatingala siyang bigla pagkat pamilyar sa kanya ang nasabing tunog na iyon. Kaya gumuhit kaagad ang isang matamis na ngiti sa kanyang labi pagkat hindi siya maaaring magkamali. Yun yung tunog na narinig niya noon. At nakita nga niyang unti-unti nang nagliwanag ang isang bahagi ng kagubatan. Ilang hakbang lamang mula sa kanyang kinaupuan. Isang nakakasilaw na liwanag na unti-unting lumalaki hanggang sa may naaninaga na siya na umulma ang isang figura na dahan-dahan ito naglalakad palabas doon sa liwanag. At nakita niya ang isang napakagandang babae kasama ang tatlong kawal nito. Kitang-kita ang saya sa mukha ni Florencio pagkat hindi siya binigo ng mga ito. Mabilis siyang tumayo at nang magkaharap na sila ay sinabi sa kanya ng babae na hindi niya dapat dinala yung kanyang mga kanayon doon dahil hindi malinis ang kanilang mga puso. Pagpapatuloy pa ng babae, sila ang uri ng mga tao na umaasa lamang sa kanilang mga mata upang makita ang mga bagay-bagay. Kung kaya, hindi sila karapat-dapat sa mga bagay na kamangha-mangha.
na ang ibig ipahiwatig ng kanyang kausap, hindi lahat ng ating mga nakikita ay siyang dapat nating paniwalaan, pagkat marami pa tayong hindi nauunawaan. Kaya mapalad umano ang mga taong hindi lamang ang kanilang paningin ang siyang ginagamit upang lubusang makita kung ano ang nasa kanilang kapaligiran, tulad na lamang ni Lolo Florencio. Kung kaya nga siya ay nabigyan ng pagkakataon ng mga nilalang na iyon na tinatawag niyang kaibigan. Mula noon, nakakakitaan na si Lolo Florencio ng kakaibang kakayahan. Nagumpisa na rin siya manggamot doon sa kanilang nayon, mula sa mga simpleng karamdaman hanggang sa mga pinakakomplikado at maluba, na kahit pa nga sa kabila ng kanilang ginawang pang-aalipusta sa kanya noon at pangmamaliit, ay hindi na niya iyon tiningnan pa. Tinulungan pa rin niya ang kanyang mga kanayon. Ayon pa kay Lolo, nagkaroon din siya ng mga kaibigang higante at yung tinatawag nilang mga engkanto. Pero para sa kanya, hindi engkanto ang kanyang pagtuturing sa kanila, pagkat ibang-iba at malayong-malayo ang mga ito sa madalas nating napapanood sa mga pelikula na engkanto. Mataas ang kanilang kaalaman at sila ay mga uri ng nilalang na mapagmahal sa kapayapaan. Mataas din ang pagpapahalaga nila sa lahat ng uri ng buhay. Pero kahit nagtataglay ng mga pambihirang kakayahan, ay mas pinili pa rin ni Lolo Florencio na mamuhay ng simple. Pero kahit kailan ay hindi niya naranasang maghirap. Pinangilagan din si Lolo ng mga mangkukulam at mangbabarang doon sa kanilang probinsya. Kahit ang mga manlalason at angka ng mga aswang doon sa kanila ay kinatakutan siya, pero mayroon pa rin hindi kumikilala sa kanyang kakayahan at sinubukan ang kanyang husay, dahil hindi ito makapaniwala na ang isang dating baliw ay masigit na ang kakayahan kesa sa kanila. Isang hapon iyon nang biglang may dumating sa bahay nila Lolo Florencio. Isang lalaki na may kalakihan at matipuno ang kanyang pangangatawan. Malaki at malalim ang kanyang boses. Sa labas ng bakuran ay sumigaw ito at kanyang pinapalabas si Lolo. Kung kaya napahintong bigla si Lolo Florencio sa kanyang ginagawa at sinilip kung sino yung tumatawag sa kanya. Naramdaman niya kaagad yung negatibong enerhiya ng lalaki. Kaya inutusan niya yung mga tao na pumasok ng lahat sa loob ng bahay at wag na wag lalabas hanggat hindi niya sinasabi. Lumabas si Lolo at lumakad papunta sa kinaroroonan ng lalaki. Nang nasa harapan na siya nito, ay kaagad niya itong tinanong kung ano ang pakay. Pero sa halip na sagutin siya nito, ay nagtanong ito kung siya raw ba si Florencio. Tumango naman si Lolo at sinabing ako nga. Sabay tanong kung ano ang kanyang may paglilingkod dito. Tumawang bigla nang nakakainsulto yung lalaki at sinabing kailangan na siyang mawala, at kasunod noon ay bigla na nitong hinugot ang kanyang mahabang itak at walang sabi-sabing tinaga si Lolo. Nagsigawan ang mga tao dahil sa kanilang nakita, pero kasabay din noon ay namangha sila dahil hindi umiwas si Lolo o sinanggaman lamang yung itak ng lalaki. Hinayaan lang niya iyon na tumama sa kanya. Nagtaka naman yung lalaki at sa mismong pagkakataon na iyon ay nakumbinsi na siya na totoo ang lahat ng kanyang naririnig patungkol kay Lolo, dahil hindi man lang nagdulot kahit ng maliit na sugat yung ginawa niyang pagtaga. At naramdaman niya ang kakaibang tigas nang tumama ang kanyang itak kay Lolo. Pakiramdam niya ay parang tumaga siya
ng isang solidong bakal. At nakatingin lang sa kanya si Lolo na medyo nakatingala. Dahil nga sa mas mataas di hamak sa kanya yung lalaki. Dahan-dahang ibinalik ng lalaki yung kanyang itak sa lalagyan nito. Humingi ito ng dispensa at nakiusap na kung maaari ay maging magkaibigan na lamang sila. Wala namang naging reaksyon si Lolo Florencio. Nakatingin lang siya sa mukha nito. Pero matyaga pa rin naghintay yung lalaki sa kanyang sagot. Kaya sinabi niyang magbago na muna ito ng kanyang lakad. Na ang tinutukoy ni Lolo ay baguhin niya yung mga masasama nitong gawain. At tumalikod na si Lolo. Tumango naman yung lalaki at nagpasalamat. Salamat daw sa pagtanggap nito sa kanya bilang kaibigan. Biglang napalingon muli si Lolo sa lalaki at inulit ang kanyang sinabi. Baguhin mo muna ang lakad mo, wika ni Lolo. At doon palang naunawaan ng lalaki ang ibig nitong sabihin na hanggat hindi pa siya nagbabago ay hindi pa rin sila magkaibigan ni Lolo. Nagawin niya muna at ipakita na nagbago na siya. Marami pang mga naging pakikipagsapalaran at pakikipaglaban si Lolo sa mga aswang at sa iba't ibang elemento, pero mahirap namang ikwento dahil hindi ko alam yung buong detalye. Ngunit ang nais kong ipapansin sa inyo ay yung mga naging paniniwala ni Lolo. At isa nga rito yung sinasabi niya na sa halip na to see is to believe, dapat ang maging paniniwala natin ay believe first, then you will see. Dahil sa ganitong paraan, mas mabubuksan hindi lamang ang ating mga mata, kundi na rin ang ating mga pangunawa sa mga pambihirang bagay na hindi pa nauunawaan ng napakaraming tao. Mula nang marinig ko ito, ay ganito na rin ang naging paniniwala ko. Ito na ang aking ibinuhay. At kahit pinagtatawanan pa ako pagka minsan at nagmumukhang baliw sa paningin ng iba, ay hindi ako bumibitiw sa kung ano ang aking pinaniniwalaan. Tubong Negros po ako, pero ang isasalaysay ko po ay naganap sa probinsya kung saan po ako namasukan bilang katulong. Dalaga pa po ako noong mga panahong iyon. May kahirapan po kasi ang aming pamumuhay noon sa aming probinsya. Kaya nang ako ay ipagpaalam ng aking tiyahin sa akin pong nanay na kanyang kapatid, ay hindi ito nagdalawang salita at agad akong kinausap. Wala naman akong nagawa pa kundi ang pumayag. Kahit pa nga kung tutuusin ay alanganin pa ang edad ko noong mga panahon na iyon. Dahil sa alam kong makakatulong din iyon para sa amin. 3 po kaming magkakapatid at ako ang panganay. Inirekomenda ako ng tiyahin ko sa kaibigan ng kanyang amo na naghahanap ng kasambahay. Nalaman kasi ng mga ito na siya ay magbabakasyon, kung kaya ipinakisuyo nila sa kanya na baka may madala siya pagbalik. Pati ang pamasahe ko sa lahat, kasama na ang sa barko, ay sinagot na po nila. Maggagabi na po nang dumating kami sa bahay ng amo ng tiyahin ko. Napansin ko na mababait naman po ang mga ito. Kaya nasabi ko sa aking tiyahin na sana ay kasing bait din ng amo niya ang papasukan ko. Sinabi naman niya sa aking mababait naman daw ang mga ito nang una niyang
makausap. Noong unang gabi ko ay dun muna ako pinatulog sa bahay ng kanyang amo. Kinabukasan ay saka pa lamang ako inihatid sa papasukan ko. Sumakay kami ng tricycle sa pagpunta doon. Nang ipakilala na niya ako sa kanila, habang kaharap ang tiyahin ko, ay kinausap nila ako tungkol sa mga magiging trabaho ko at kung magkano ang aking magiging sweldo. Natatandaan kong 1,500 lang ang naging starting ko noon. Bago ko iwan ng tiyahin ko, ay sinabi niya sa akin na kanya naman akong bibisitahin tuwing araw ng kanyang day off. Pinagpahinga lang nila akong sandali at nang makaalis na ang tiyahin ko, ay nag-umpisa na akong magtrabaho. Paglilinis ng bahay ang una kong hinarap. Hindi naman kalakihan ang bahay nila, pero para sa akin, malaki iyon para sa isang pamilya na binubuo lang ng 4. Maganda ang bahay na sinauna ang pagkakayari. Bali 2 ang kanilang anak, isang babae at isang lalaki, na parehong high school na nung mga pagkakataon na iyon. Ang bahay nila ay ilang hakbang lang mula sa kalsada. May malaki silang tindahan sa bayan at meron silang mga palayan. Mabait naman ang mga ito. Ang totoo ay hindi sila palakibo, kaya di ko talaga masabi kung anong ugali ang mayroon sila. Wala rin po akong nakikita kahit minsan na nagkaroon sila ng bisita. Madalas ay naiiwan ako sa bahay na mag-isa. May isang pinto sa loob ng bahay na malapit sa kusina na talaga namang nakakapagpatindig sa akin ng balahibo dahil sa itsura ng pagkakasara dito. May malaking kadena ito at kandado na wala kang maaninagan sa likod ng pinto dahil sa walang anumang liwanag na lumalabas sa siwang nito. Pero kahit na nakakaramdam ako ng takot, sa tuwing mapapadaan ako sa pinto na iyon, ay naroon din ang kagustuhan ko na malaman kung ano ang nasa loob nito, dala ng aking kuryosidad. Minsan ay nagulat pa ako nang habang nakayuko ako na sumisilip sa pinto, ay dumating ang isa sa anak ng aking amo nang hindi ko namamalayan. Narinig ko na lamang ang boses nito na nagtanong kung ano daw ang ginagawa ko. Dahil doon ay napatayo akong bigla ng tuwid at panay ang pagpag ko sa palda habang nag-iisip ng aking maidadahilan. Sinabi ko na lang sa kanya na nakarinig ako ng ingay sa loob na parang may mga pusang naghahabulan, kaya binubugaw ko. Dagdag ko pa ay gusto ko rin sanang linisin iyon. Sumagot ito at sinabing malabong magkaroon ng pusa sa loob dahil sa wala naman daw itong madaraanan para makapasok, at wag ko na daw linisin iyon dahil sa bodega lang ang silid na iyon na tambakang talaga ng kanilang mga lumang kagamitan. Sumang-ayon ako sa kanyang mga sinabi at tinanong ko na lamang ito kung gusto ba niya na ipaganda ko siya ng makakain. Sinabi nitong wag na raw dahil sa busog pa naman daw siya. Sa totoo lang po ay di ko pa nakasabay ang mga ito na kumain, o mas tamang sabihin na kahit minsan po ay di ko pa sila nakitang kumain sa bahay.
Kaya mag-isa lang ako nang kumakain sa kusina kapag nakaramdam na ako ng gutom. Nagluluto na lamang ako ng para sa akin. At dahil sa wala pa akong gaanong alam sa pagluluto, ay kadalasang prito lang ang ulam ko. Madalas pa nga ay itlog, dahil sa iyon ang mabilis lutuin, o kaya naman ay dilata. Kinagabihan ng araw ding iyon, nang matutulog na ako at isasara ko na sana ang bintana, nang bigla akong magulat nang may isang malaking pusa na kulay itim na bigla na lang sumulpot sa harapan. At nakatitig ito sa akin na akala mo talaga ay may isip ito. Basta iba po talaga ang pakiramdam ko sa pusa na iyon. Nagtayuan kaagad ang balahibo ko sa katawan. Kaya mabilis ko nang isinara ang bintana. Minsan, isang gabi, ay nagising ako ng alanganing oras. Hindi ko nagustuhan ang aking napanaginipan at tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Siguro ay halos magdadalang buwan na ako noon sa kanila. Ang kwarto na tinutulugan ko ay nasa ibaba. Nang papunta na ako sa kusina para uminom ng tubig, ay napasulip ako sa pinto. Dahil sa may kaunting liwanag na nagmumula doon. At kakaiba iyon para sa akin. Dahil sa unang pagkakataon, ay noon ko pa lamang nakitang ganun iyon. At nang ituon ko ang aking pansin, ay nakita kong wala na ang malaking kandado at kadena nito. Pero nananatiling nakasara. Sinubukan kong itulak ito ng bahagya, pero nakalak ito sa loob. Malaki po kasi at dalawa ang pinto, na ang sara ay nasa gitna. At napansin ko rin na may pansara ito sa iba pang bahagi sa loob. Dahil nang itulak ko ay naramdaman ko po iyon. Ilang sandali lang ay may narinig akong tunog na nagmumula sa loob. Ingay iyon na parang umaalingaw-ngaw. Kaya lalong nakapagdulot iyon sa akin ng pagtataka. Tumindi pang lalo ang kasabigan ko na malaman kung ano ang mayroon doon. Bagaman may kaunting kaba akong nararamdaman. Nang lumakas na ang ingay, ay iyon na ang pagkakataon na nahintakutan na ako. At di ko na kinaya pa iyon. Kaya nagmamadali akong dumiretso ng kusina at uminom na ng tubig. Pagkatapos ay patakbo ko ng tinungo ang aking silid, na nang makapasok ako ay isinara ko iyon ng mabuti at iniharang ko pa nga ang isang bangko sa pinto. Habang nakahiga ay patuloy na naglalaro sa isipan ko ang tungkol sa kung ano ang mayroon doon sa kwarto na iyon. Naging malikot ang isip ko sa kung ano ang lumikha ng mga ingay na iyon doon at bakit para itong umaalingaw-ngaw. Hanggang sa di ko na namalayang nakatulugan ko na ang tungkol doon. Nang sumunod na araw ay dumating ang tiyahin ko. Yun pa lang ang una niyang naging pagbisita sa akin. Doon lamang kami sa hardin nag-usap. Ikinuwento ko sa kanya na mayroon akong kakaibang nararamdaman tungkol sa pamilya ng aking mga amo. Sinabi niya sa akin na baka naman guni-guni ko lang daw ang mga iyon at masyado daw akong naapektuhan ng mga napapakinggan kong drama sa radyo.
dahil iyon po ang paborito kong libangan. Pero sinabi niya sa akin na gagawa siya ng paraan upang makakuha pa ng impormasyon tungkol sa mag-anak sa kanyang amo. Dahil sa kaibigan nga ng mga ito iyon. At kung mapatunayan daw niya na malalagay ako sa alanganin, ay kanya daw akong susunduin at ipagpapaalam na sila daw ay magdadahilan na lang. Pagkatapos naming makapag-usap, ay umalis na rin ito at nagpaalam na sa akin. Nang sumunod na mga gabi, madalas ay hindi ako dalawin ng antok dahil sa gumugulo sa isipan ko kung may lihim nga bang itinatago ang pamilya na aking pinaglilingkuran. Minsan, habang gising pa ako, ay nakarinig ako ng mga yabag na bumababa sa hagdan. Nang tingnan ko ang orasan, ay pasado 1:00 na noong mga pagkakataon na iyon. Kinabahan ako dahil sa tansya ko ay bumaba silang lahat. Base na rin sa mga yabag na naririnig ko. Nilapitan ko pa ang pinto ng silid kung nasaan ako upang siguraduhin nakasara iyon. Pati ang bintana ng kwarto ay nilapitan ko rin para i-double check bago muling bumalik sa aking higaan. Ngunit hindi ako nahiga. Sa halip ay naupo ako, nayakap ang unan at tinakip ang kumot hanggang sa aking leeg. Abot-abot ang kaba ko. Pumikit ako at umusal na maikling panalangin. Naramdaman ko na doon sila papunta sa silid na nakakandado. Na narinig ko pa ang kadena ng pintuan noon na inaalis. At halatang maingat na tinatanggal iyon, pero dahil sa napakatahimik ay narinig ko pa rin ng bahagya ang pagtunog ng kadena. Nakiramdam pa ako. Napansin ko na nawala na ng tuluyan ang mga mahihinang ingay. Kung kaya naisip kong marahil ay nakapasok na ang mga ito sa silid. Dahan-dahan akong tumayo mula sa pagkakaupo ko sa aking higaan. Kahit kinakabahan ay lumapit ako sa pintuan at dahan-dahan kong binuksan iyon. Nang dumungaw ako ay nagpalingalinga muna ako para siguraduhin wala nang sino man na naroon. Nang matiyak kong wala nang ibang taong naroon maliban sa akin, ay lumabas na ako ng aking kwarto na nakayapak. Di ko rin maintindihan kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin para pumunta doon sa silid na iyon. Nang nasa harapan na ako noon, ay nagtaka pa ako kung bakit nakabukas ang pinto ng mga oras na iyon. Dahil dati-rati nang minsang mapadaan ako dito ng halos ganong oras din, ay nakalak ito. Nang pumasok ako ay naging malinaw na ang lahat. Ang inaakala ko palang silid ay isang daanan papunta sa ibaba. May sulo na nakasiga sa gilid ng mga dingding at mayroong hagdan. Dahan-dahan akong bumaba sa mga baitang habang nakadipa ang aking mga kamay na nakahawak sa magkabilang pader. At bagya akong nakayuko na sinisipat kong mabuti ang nasa aking harapan habang sinasanay ang aking mga mata. Maya-maya ay nakarinig ako
ng mga boses habang patuloy akong naglalakad sa pasilyo. Pagkatapos kong makababa sa hagdan, habang papalapit ako ng papalapit, ay lalong lumalakas ang mga tinig at mas lalong nagiging malinaw ang mga ingay na iyon. Hindi mga salita ang naririnig ko, kundi ingay ng mga humahangos na akala mo ay nagmumula sa mga mababangis na hayop. Nang marating ko ang pinakadulo ng pasilyo, ay dahan-dahan akong sumilip. Maingat ako na iniiwasang talaga na makalikha ng kahit anumang uri ng ingay. Nanlaki ang mga mata ko at gusto ko nang sumigaw dahil sa aking nakita. Naroon silang lahat na nakapaikot, na nakaupo, na hindi sumasayad ang kanilang mga puwet sa sahig, at may nilalantakang karne na nang igala ko pa ang aking paningin ay nasiguro kong tao ang kanilang pinagtutulungang kainin. Dahil sa nakita ko ang isang kamay at braso nito, bagaman nababalot at nagkalat ang napakaraming mga dugo, halos maluha na ako at panandaliang nawala sa aking sarili. Nang biglang nahimasmasan ako nang lumika ng ingay ang isa sa kanila, na nang mapatingin ako ay nakita kong nakatingin na silang lahat sa akin. Nakita na nila ako. Bigla akong napabalikwas sa higaan. Napaupo ako at humihingal. Napakasama ng napanaginipan ko. Nang masapu ko ang aking ulo, ay basang-basa ito sa pawis. Pero ang matinding kabog na nararamdaman ko dahil sa bangungot ay lalong naragdagan nang tila naging totoo ang masamang panaginip kong iyon. Dahil nakarinig ako ng malakas na mga paghangos na nanggagaling sa labas ng aking silid. Halos panghinaan na ako at himatayin dahil malinaw sa panaginip ko ang kanilang mga itsura. Kung kaya, iyon din ang naiisip ko na nasa labas ngayon ng aking kwarto. Hindi na ako nag-isip pa ng kung ano-ano. Binuksan ko ang bintana at doon ako dumaan palabas. Wala na akong dinala na kahit ano mula sa mga gamit ko. Kahit nga ang magsuot ng tsinelas ay hindi ko na nagawa pa. Mabilis kong tinungo ang mababang parte ng bakod na nasa gilid ng bahay, na iniiwasan ko pa rin na makalikha ng kahit anumang ingay. Kahit gustong-gusto ko nang umiyak ng mga panahon na iyon, ay pilit kong pinipigilan ang aking sarili. Dahil alam kong mas malalagay ako sa panganib kapag kanila akong narinig. Pinuntahan ko ang aking tiyahin. Sinabi ko ang nangyari, maging ang aking mga nararamdaman. Natawa pa nga ito sa una niyang reaksyon nang kanya akong makita. Pero nang marinig niya akong nagkwento sa garalgal na boses at nanginginig, ay nag-alala din ito. Ilang sandali lang ay lumabas ang babaeng amo ng tiyahin ko at nagtanong kung bakit daw ako naroon ng ganong oras. Ano daw ang problema at kung ano ang nangyari.
sunod-sunod na pagtatanong nito. Sinabi na lang namin na may problema sa probinsya kaya kailangan kong makauwi kaagad. Muli nitong tinanong kung bakit alanganing oras naman yata at kung nagpaalam ba raw ako sa aking mga amo. Sinabi ko na hindi ako makatulog dahil sa problema sapagkat kailangan ko na talagang umuwi. Akala ko ay tapos na ang kanyang pagtatanong dahil tatalikod na sana ito sa amin. Pero bigla niya akong hinarap na muli at tinanong kung bakit wala akong suot sa paa kahit tsinelas. Sinabi ko na hinabol ako ng aso sa daan, na napatitig ako sa tiyahin ko nang bigla itong mapatingin sa akin, na parang ipinapahiwatig niyang magsabi na lamang ako ng totoo. Pero ayoko dahil naisip ko na baka kauri din ito ng mag-anak na pinagsisilbihan ko. Sinabi niya sa tiyahin ko na patulugin na muna ako sa kanyang kwarto dahil sa madilim-dilim pa ng mga oras na iyon, at ihatid na lamang daw ako sa pier pagka umaga. Nang mga pasado 9:00 na ay naghahanda na kami ng tiyahin ko para ihatid ako sa pier. Napagkasunduan namin na siya na lamang ang kumuha ng mga naiwan kong gamit at magdala sa aming probinsya. Tutal ay isang bag lang naman iyon. Nang biglang may dumating na mga pulis at ako ang hinahanap. Nang lumabas kami ay gulat na gulat ako at hindi makapaniwala. Kahit ang amo ng tiyahin ko ay nabigla. Tinanong nila kung ano ang inirereklamo tungkol sa akin. Sinabi ng pulis na ako daw ay nagnakaw sa aking mga amo, kung kaya iniimbitahan daw nila ako sa presinto. Nakiusap ang tiyahin ko sa kanyang amo na kung maaari ba daw nila kaming samahan. Sa kabutihang loob naman ng mga ito ay sinamahan nila kami. Pagdating namin sa presinto ay inimbestigahan nila ako. Maya-maya dumating na rin doon ang mag-asawa na aking amo. Nakatayo lamang sila doon sa likuran, sa loob ng silid ng imbestigador. Naririnig ko ang among babae ng tiyahin ko na pinapakiusapan ang kanyang mga kaibigan na wag na akong kasuhan at ipakulong. Ngunit ayaw pumayag ng mga ito. Paulit-ulit kong narinig na nakiusap ito na parang nagmamakaawa na nga, pero ayaw talagang pumayag ng mga amo ko. Na magkaroon ng pagkakataon ang among babae ng tiyahin ko ay kinausap nito ang imbestigador at sinabing wala akong anumang dala nang dumating ako sa kanilang bahay ng madaling araw, na kahit nga tsinelas ay wala akong suot. Kaya sabi nito ay malabo ang ibinibintang ng mga amo ko sa akin. At isa pa, dagdag nito, ay wala rin akong ibang nakikilala sa lugar maliban sa tiyahin ko, kung kaya nga doon daw ako dumiretso. Tila'y kinagalit naman ng mga amo ko ang mga sinabi na iyon ng among babae ng aking tiyahin, na narinig ko pang sinabihan nila ito nang walang utang na loob. Hindi ko naman alam kung ano ang tungkol doon, pero nang mapansin kong pati sila ay parang mag-aaway na, ay muli na akong nagsalita. Sinabi ko na mayroon akong nararamdamang kakaiba sa kanilang bahay, at iyon ay hindi mga pangkaraniwan. Na nagsalita ang amo kong lalaki na sumisingit sa aking pagsasalita.
Sa unang pagkakataon ay doon ko pa lamang nalaman ang ugali ng mga ito. Pasigaw nitong sinabi na kalukuhan di umano ang aking mga sinasabi. Pinagpatuloy ako ng imbestigador para sa kinukuhang salaysay niya sa akin. Tapos na kasing makapagbigay ng salaysay ang aking mga amo. Patuloy akong pinuputol ng aking mga amo sa ginagawa kong pagsasalaysay. Kung kaya sinabi ko na mayroong basement ang kanilang bahay. Doon pa lamang tila natigilan silang dalawa. Sinabi ko pa na animo ay tago at lihim na silid iyon. Kahit di ko pa talaga tiyak, pagkat ibinasi ko lamang ang aking sinabi sa aking napanaginipan. Naglakas loob na lamang ako na aking itinuring iyon na isang pangitain. Na pati sana ang tungkol sa nasaksiyan ko na aking mga nakita sa panaginip ay akin din sanang ikukwento, pero di na ako pinatapos pa ng mag-asawang amo ko. At sinabing kalokohan lamang daw ang lahat, na hindi na lamang nila itutuloy ang reklamo laban sa akin. Pagkatapos ay sabay na lumabas silang dalawa. Di matapos-tapos ang aking pagpapasalamat sa among babae ng tiyahin ko na binigyan pa ako ng panggastos para sa aking pag-uwi. Napanatag lamang ako nung ako ay nasa barko na. Nang minsang umuwi ang tiyahin ko sa aming probinsya, ay ibinalita niya sa akin na mayroon daw nakasaksi sa mag-asawa na dati kong amo na nasa silong ng isang taga roon. Kung kaya napabantog na daw ang mga ito na mga aswang sa kanilang lugar. Ngayon po ay may sarili na rin akong pamilya at kasalukuyan pong naninirahan dito sa Cavite.